Ma'am, si Senator Panfilo Lacson flagged the uniform 180 million worth na pagpapagawa ng mga evacuation centers sa 17 regions, but provided daw no details such as specific locations where the centers would be built. And he said, and I quote, it could become an election or campaign budget this early because 2027 will bring us closer to the 2028 elections. Now, the question, ma'am, is bakit po ba pare-parehong 180 million yung worth per region? Okay, pero dun muna sa pangamba na ito ay magagamit sa eleksyon. Marami po tayong paraan para makita natin kung may mga proyektong hindi na napondohan pero hindi nagawa dahil yan naman po ang gusto ng ating Pangulo. Hindi na po nanaisin ng Pangulo na magkaroon ng mga ghost projects na nangyari sa mga nakaraang administrasyon at sa administrasyong kasalukuyan. So ito po ang kasagutan ng DBM at ang alam ko naman po ito'y nasagot na rin. Pero babasahin ko po sa inyo ang pinakamensahe ng DBM patungkol po dito. The absence of specific locations in the fiscal year 2027 NEP does not mean that the evacuation centers have no identified implementation process or may be located arbitrarily. Under Republic Act No. 12076 or the Ligtas Pinoy Centers Act, the NDRRMC, in coordination with the LGUs and relevant agencies, is specifically mandated to identify and prioritize the sites while DPWH serves as the implementing agency. The sites must be selected based on technical considerations, including disaster risk, topography, available land, and the actual needs of communities. Thus, the specific locations are determined through the process prescribed by law rather than by DBM or DPWH discretion. For fiscal year 2027, the proposed allocation covers 2 Ligtas Pinoy centers per region at 90 million pesos per center, based on the LPC 5-year implementation plan, inclusive of the site development and adjustments for unique site conditions. The site identification process is already underway. On 10 August 2026, DPWH formally requested from the Office of the Civil Defense the prioritized list of sites to ensure that projects are properly identified and ready for implementation. In short, the purpose, number, cost, and implementing framework are already defined. The specific sites are being finalized through the legally mandated prioritization process. So, nakadefine naman po ang numero kung ilan ang papagawa, kung magkano, at yung implementing framework ay nakasaad na rin po. Ang hinahanap na lang po ay yung tamang site. And another po is, may sabi po ni Senator Lacson din, may mga ayuda items sa NEP 2027 na hindi naman daw po masama, pero hindi pang long-term development action din po. Sa ngayon po, alam po naman natin na lahat ng mga ibinibigay natin na mga ayuda sa ating mga kababayan, tulad ng Walang Gutom program, ito ay pang tawid gutom. So sa mga pagkakataon na yung ibang mga kababayan natin ay walang trabaho, natanggal sa trabaho, or naghahanap pa ng trabaho at hindi nakakaya na sustenahan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya, ay nandyan po ang tulong ng pamahalaan. Pati po yung mga katulad ng 4Ps, ito po ay nakakatulong sa mga estudyante para mas marating nila ang kanilang minimiti na adhikain or ambisyon. So, may mga pagkakataon talaga na hindi ito pang matagalan, pero yung effect nito sa ating mga kababayan ay pang matagalan.